If you are too consumed na, too overwhelmed na sa solo devotion mo, solo reading the Word of God, solo reading the Scripture consistently, to the point na parang wala nang nagre-register sa'yo, sa utak mo, sa pakiramdam mo, wala nang excitement, wala nang kilig moment, wala nang gana, which is darating talaga tayo sa punto na ganyan. Minsan ganadong-ganado tayo mag-devotion, ganadong-ganado tayo mag-pray, magbasa ng Bible, pero darating din naman yung araw na wala tayong gana, walang nagre-register sa atin. Kahit nasanay ka na kung paano gawin yung pagde-devotion, darating sa point na pag you're too overwhelmed na, hindi mo na alam kung paano siya sisimulan, hindi mo na alam kung paano siya masisimulan. Kapag nasa punto na ako ng ganyan, kapag nasa araw ako na ganyan ako, ang ginagawa ko, stop ko muna yung solo reading, solo meditating, and nakikinig naman ako sa ibang preacher. Nakikinig ako ng preachings, na alam kong ayun yung kailangan ko marinig para mag-boost yung gana ko ulit. Ayun yung kailangan ko ngayon sa situation ko. Kasi mahalaga din na nakikinig din tayo sa ibang preachers, lalo na sa mga pastors. Nakikinig din tayo kasi through that din, kakausapin din tayo ni Lord. Huwag tayo masyadong tayo lang lagi nagso-solo devotion, solo meditating, makinig din tayo sa mga preachings. Kumbaga, titimplahan lang natin ng iba yung way ng pagde-devotion natin. It's still devotion pa rin naman. It's still quiet time pa rin naman. Dahil uso sa atin ang naglulus yung appetites, so kailangan nating haluan ng iba naman yung routine natin. It's a healthy lifestyle din sa spiritual life natin na samahan din natin ng ibang timpla yung way ng pagde-devotion natin. Hindi lang lagi tayo yung nagme-meditate, pero nakikinig din tayo. May mga araw din na nakikinig tayo ng preachings, tapos doon tayo makukuha ng takeaways natin, kung ano yung inimpress natin ni Lord through that. Pero hindi healthy kapag ikaw lang lagi, at hindi rin naman healthy kung lagi ka lang din nakikinig, tapos ikaw, hindi ka marunong mag-devotion on your own, hindi ka marunong mag-ask kay God on your own, lagi ka lang nakikinig, hindi rin healthy yun. Ayun, para hindi tayo masyadong overwhelm, ma-consume, to the point na naboboring tayo, to the point na nawawalan tayo ng appetite sa word ni Lord, lagyan natin ng ibang timpla na about pa rin sa Kanya, pakikinig pa rin sa word niya. Kumbaga, ang pagde-devotion natin, lagyan din natin ng art para lagi mag-boost yung gana natin. Samahan din natin ng ibang style, ng ibang type, para hindi mawala yung momentum natin sa pakikinig sa Lord. Yun lang. God is healing our hearts. God bless us all.